Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Nagtatakang nagtanong si CIU Honor, Guro, pupunta po kayo sa. Sinamantala ni Ming Shiren ang pagkakataong bamola, sa pangunguna ng guro, ano ba ang laban ng mga kalbong monghe na iyon? Aayusin sila sa isang sampal lang. Hindi siya sinagot ni Lasho. Pagkatapos ay aktibo ang system sa quest na makuha ang Black Magnolia na may gantimpalang 1,500 merit points. Kung matagumpay nating mababawi ang Black Magnolia, ang Avatar 7-star soul transferring ay maaabot sa loob lamang ng ilang buwan. Mula nang dumating ako, ang pag-unlad mula sa Tai Chi hanggang sa 7-star soul transferring ay maaaring hindi pa nakakamit ni JT Yandao. Kaya, desidido si Lasho na makuha ang Black Magnolia. Kinabukasan, inihanda na ni Ming Shiren ang Cloud-Piercing Flying Chariot. Elder Hua, dapat kayong manatili at magpahinga sa Evil Sky Pavilion dahil sa inyong edad. Payo ni Lasho kay Hua Wu daw bago sumakay sa lumilipad na karwahe. Sandaling natigilan si Hua Wu daw, oo nga, matanda na ako, ngunit tila mas matanda kayo, Pavilion Lord. Hihintayin ko ang inyong matagumpay na pagbabalik. Pagkatapos sumakay ang lahat ng mga disipulo sa lumilipad na karwahe, tinapik ni Ming Shiren si Duan Muxing, nagsisimulang kumbansihin siya, ikatlong nakatatandang kapatid. Alam mo ba ang maraming benepisyo ng pagmamaneho ng karwahe? Tiningnan siya ni Duan Muxing nang may pag-aalinlangan. Ang pagmamaneho ng karwahe ay maaaring maghasa sa koordinasyon ng iyong mahalagang enerhiya. Kapag kinokontrol mo ang lumilipad na karwahe, pinamamahalaan mo ang bilis at pagyanig nito, na sa paglipas ng panahon ay maaari ring magpalakas sa iyong tibay. Bukod dito, ang upuan ng piloto ang nag-aalok ng pinakamagandang tanawin. Medyo nag-aalinlangan pa rin si Duan Muxing nang magtanong, talaga bang ganoon kabuti yun? Tumugon si Ming Shiren ng may kumpiyansa, syempre. Sa palagay mo ba kung bakit napakalakas ng ating panganay na nakatatandang kapatid? Hindi bale ang 10 taon ng pagmamaneho. Tila pinag-isipan ito ni Duan Muxing. May punto ka, dahil mas mababa ang iyong antas ng paglilinang, dapat sa iyo ang magandang pagkakataong ito. Nagulat si Ming Shiren sa same time na mga salita ni Duan Muxing. Pagkalipas ng kalahating oras, ang lumilipad na karwahe, tulad ng isang bulalakaw, ay dumating sa Clear Source Mountain kung saan naroon ang Heaven-Chosen Temple sa tuktok. Sa senadorias ni Lasho, pinabagal ni Ming Shiren ang takbo. Naiintindihan, sagot ni Ming Shiren, pagkatapos ay bumaling sa iba ng may pagmamalaki. Ikatlong nakatatandang kapatid, maliit na nakababatang kapatid, kumusta ang aking pagmamaneho? Itinaas ni CIU Honor ang kanyang hinlalaki bilang pagsang-ayon, ika-4 na nakatatandang kapatid, napakahusay ng iyong mga kasanayan sa pagmamaneho. Kahanga-hanga, pinuri rin siya ni Duan Muxing, nakababatang kapatid, kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Napakahusay mo na pagkatapos lamang ng ilang beses. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, bahagyang ngumiti si Lasho, kung gayon, mula ngayon, ikaw na ang regular na piloto. Naguluhan si Ming Shiren sa atas na ito. Samantala, sa Heaven-Chosen Temple, napansin ng mga disipulo ang papalapit na lumilipad na karwahe. Master, narito na talaga ang lumilipad na karwahe mula sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, bumantong hininga ng malalim si Abbot Master Su Jing ng Heaven-Chosen Temple, naantala ang kanyang pagbabasa ng kasulatan. Nakakunot ang noo at may nag-aalalang ekspresyon, nagbigay siya ng utos, ipaalam sa lahat ng mga disipulo, maghanda upang tanggapin ang ating mga bisita. Kasunod ng kanyang utos, ang malinaw na tunog ng isang kampana ay umalangaw-ngaw sa buong Clear Source Mountain habang mabilis na nagtipon ang mga disipulo ng Heaven-Chosen Temple sa plaza. Master, ang Evil Sky Pavilion ay dumarating ng may kahangahangang momentum, ano ang susunod nating gagawin? Nang marinig ang pag-aalala ng kanyang mga disipulo, nanatiling kalmado ngunit maingat si Abbot Su Jing ng Heaven-Chosen Temple. Ang mga bisita ay pinamumunuan ng pinakamataas na demonyo sa mundo. Maliban kina Suan Sufen at Sui, walang ibang dapat magsalita ng padalos-dalos.
Pagkatapos ay tumingin siya sa cloud-piercing flying chariot sa himpapawid at gamit ang kanyang mahalagang enerhiya upang palakasin ang kanyang boses. Binati niya sila. Si Abbot Sujing ng Heaven Chosen Temple ay malugod na tinatanggap ang mga iginagalang na bisita mula sa lumilipad na karwahe. Tumingin si Ming Shuren sa templo at bumulong-bulong, "Guro, masyadong mapagpaimbabaw ang mga kalbong monghe na ito, naglalakas loob na hamakin ang Evil Sky Pavilion ng ganito." Nanatiling kalmado si Sujing at tumugon, "Ang hamak na monghe na ito ay walang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng ganoong mga hakbang. Master, pinaghihinalaan ko ang isang bitag. Dapat ba tayong lumapag sa ibang lugar? Sa ating lakas at paglilinang, maaari tayong makatakas sa isang bitag, ngunit sayang kung masira ang mahalagang cloud-piercing flying chariot na ito." Tumango si Lasho, "Lumapag tayo." Pagkatapos ay buong pagmamalaking tumingin siya kay Sujing, matagal na rin. Nagulat si Sujing, ang hamak na monghe na ito ay hindi kailanman inakala na ang pinuno ng Evil Sky Pavilion ay bibisita sa aming hamak na templo. Ang inyong pagbisita ay nagdudulot sa amin ng malaking karangalan. Kinontrol ni Ming Shuren ang lumilipad na karwahe upang marahang lumapag sa altar ng langit, isang lugar na ayon sa tradisyon ay ginagamit ng Heaven Chosen Temple para sa mga sakripisyo sa langit. Ang paglapag dito ay isang sinasadyang pagkilos ni Ming Shuren upang supilan ang Heaven Chosen Temple. Ang mga nakababatang disipulo ng Heaven Chosen Temple, puno ng kabataan, ay nagalit at gustong makipagtalo, ngunit pinigilan sila ng mga nakatatandang monghe. "Umatras kayo. Ang ating mga batang disipulo ay kulang sa karanasan, kakaunti ang nalalaman nila tungkol sa demonyong ito, ang pinakatatakutan sa mundo ng paglilinang." Hanggal ang direktang harapin siya. Ang mga taong ito ay walang awa, mga mamamatay tao. Bumaba si Lasho kasama ang kanyang mga disipulo mula sa lumilipad na karwahe. Lumapit sa kanila si Abbot Sujing at bumati ng may paggalang na Senadoryas, "Amataba. Malugod kayong tinatanggap ng hamak na monghe na ito." Ang saloobin ni Abbot Sujing ay nagpagulo sa maraming monghe. Muling nagsalita si Sujing, "Ang hamak na monghe na ito ay walang ibang pagpipilian kundi ang pigilan ng mga iginagalang na bisita. Ito ay isang mahirap na pangangailangan. Pakiusap, pag-usapan natin ito ng mas detalyado sa Mahavira Hall kung saan maaari kong ipaliwanag ang lahat." Nanatiling tahimik si Lasho, pinagmamasdan ang sitwasyon. Sumingit si Ming Shuren, "Kalbong monghe, pinigil mo ang ating ikawalong nakababatang kapatid. Palayain mo siya agad. At paano ka naglakas loob na humingi ng 3 heavenly tier item? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong katapangan?" Bahagyang nahihiyang sumagot si Sujing, "Kung hindi ko iyon sinabi, paano ko mapupukaw ang Evil Sky Pavilion? Kaya sinadya mo ito." Giit ni Ming Shuren. Iwinagayway ni Sujing ang kanyang kamay, sinenyasan ang kanyang mga disipulo na magbigay daan, "Pakiusap, mga iginagalang na bisita, sumunod kayo sa akin." Pagkatapos ay pinangunahan niya sila patungo sa pangunahing bulwagan. Patuloy na nagtanong si Ming Shuren, "Kaya sinadya mong akitin ang aking guro rito para sa ibang bagay?" "Oo nga," kumpirma ni Sujing. Tumango si Lasho, "Umaasa ako. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga ambush o pagkakulong, alam na ang lakas ng Evil Sky Pavilion ay kilalang kilala, hindi magiging hanggal ang Heaven Chosen Temple na direktang harapin sila." Pagkatapos ay pumasok ang grupo sa Mahavira Hall. Si Zhu Honggang, na mukhang labis na nalulungkot, ay dinala rin ng 2 monghe. Nakakunot ang noo, sinabi ni Sujing, "Ang hamak na monghe na ito ay gumamit ng ganoong taktika dahil sa pangangailangan. Umaasa ako na mapapatawad kami ni Lord G. Handa akong akuha ng buong responsibilidad para sa lahat ng pagkakamali." Nang tanggalin ang mga gapos ni Zhu Honggang, lumuhad siya sa harap ni Lasho, umiiyak na ikinwento ang kanyang naranasan, "Guro, labis akong natutuwa na narito kayo. Pinahirapan at binugbog ako ng kalbong monghe na ito. Malubha ang aking mga sugat at labis akong naghirap. Guro, dapat po kayong humingi ng hustisya para sa akin." Sinulyapan ni Ming Shuren si Zhu Honggang nang may pag-aalinlangan, hindi naman siya mukhang nasugatan. Talagang nagpapanggap lang ang taong ito. Nagulat si Sujing sa mga akusasyon ni Zhu Honggang at dali-daling ipinagtanggol ang sarili,
bilang abot ng Heaven Chosen Temple, hindi ko kailanman magagawang saktan ang isang panauhin. Ito ay isang lugar ng mga Buddhist na aral. Gayunpaman, alam ni Zhu Honggang ang kanyang guro kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iyak, itinuro si Sujing at inakusahan siya ng brutalidad. Pinagmamasdan ni Lasho ang sitwasyon at sinabi, tumayo ka at magsalita. Kung totoo ang sinasabi mo, tiyak na hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Nang marinig ito, dali-daling tumayo si Zhu Honggang sa likod ng kanyang guro, na mukhang nasisiyahan. Pagkatapos ay binago ni Lasho ang paksa, dumako na tayo sa pangunahing issue. Kung hindi mo maipapaliwanag ng kasiya siya, magbabayad ang Heaven Chosen Temple. Isang nagpakatatag si Sujing at nagsalita, nauunawaan ko na hinahanap ni Lord Ji ang Black Magnolia. Ibibigay ang Black Magnolia sa Evil Sky Pavilion. Sa pagbubunyag na ito, tumaas ang interes ni Lasho, medyo bukas palad, ngunit bakit ang lahat ng paikot-ikot na dramang ito? Ang pagpigil kay Zhu Honggang ng isang gabi kapalit ng isang Black Magnolia ay tila isang magandang deal. Nagpatuloy siya, palagi akong makatwiran. Maaaring palampasin ang pagpigil kay Zhu Honggang. Naguguluhang si Zhu Honggang, hindi ba sinabi ninyo kanina na hahanapin ninyo ang hustisya para sa akin? Bumantong hininga si Sujing sa ginhawa, isang mapalad na bagay ang iyong pag-unawa. Bukod dito, mayroon akong isa pang kahilingan. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga disipulo na dalhin ang isang bangkay. Humalaklak si Ming Shiren, alam kong may binabalak kang masama. Kalokohan, walang kahulugan ang iyong kahilingan. Hindi sumasang-ayon ang Evil Sky Pavilion. Nagpakita ng panghihina ang mga mata ni Sujing, ang bagay na ito ay tunay na nagpapakita ng kakulangan ko sa pag-iisip. Bukod sa Black Magnolia, hindi na itutuloy ng Heaven Chosen Temple ang usapin ng mahalagang Zen robe. Nakaramdam ng pagkabalisa si Zhu Honggang at dali-daling humawak sa kanyang lubad. Tumaas ang interes ni Lasho, nagtataka ako kung anong bagay ang magpapangyari sa Heaven Chosen Temple na kumilos ng labis na mapagpakumbaba. Bumantong hininga ng malalim si Sujing, sumulyap sa mga bangkay na dinala. Sa mga usapin ng buhay at kamatayan, wala kaming ibang pagpipilian. Ang pinuno ng aming Discipline Hall na si Kung Lei, ang pinuno ng aming Scripture Hall na si Kung Jen, at iba pang matataas na opisyal kabilang ang 8 steward at 12 hall master ay pawang pinatay ng 4 na banal na monghe ng Great Void Temple. Nagtatakang nagtanong si Lasho, ang Great Void Temple at ang Heaven Chosen Temple ay parehong nagmula sa iisang angkan, bakit papatayin ng Great Void Temple ang sarili nitong mga tao? Umiling si Sujing, komplikado ang kwento. Simula nang lumabas sa pagkakahiwalay ang master ng Great Void Temple na si Kung Zuan, nagbago ang paninindigan ng templo sa hindi pakikialam sa makamundong mga gawain, na nag-aangking lilino at ililigtas ang lahat ng nilalang. Mas naging aktibo sila. Ang Heaven Chosen Temple at ang Great Void Temple ay dating payapang nagsasama. Gayunpaman, pagkatapos ng biglaang pagkamatay ni Kung Shin, inakusahan ako ng Great Void Temple ng pagpatay. Dahil hindi ko may pagtanggol ang aking sarili at maraming matuwid na sekta ang saksi sa altar, ginamit ito ng Great Void Temple bilang pagkakataon upang salakayin kami. Hindi na kasing lakas ng dati ang Heaven Chosen Temple, paano namin matatagalan ang 4 na banal na monghe? Hindi inaasahan ni Lasho na ang kanyang pagpatay kay Kung Zuan ay magpapasiklab ng ganoong alitan sa pagitan ng Great Void Temple at ng Heaven Chosen Temple. Kaya lumalapit kayo sa Evil Sky Pavilion. Tumango si Sujing, oo. Narinig ko na hindi maganda ang relasyon sa pagitan ng Great Void Temple at ng Evil Sky Pavilion. Dahil wala nang ibang pagpipilian at mahigit 1,000 buhay ang nakataya sa aming templo, kinailangan kong gumamit ng ganitong estratehiya. Kung maaaring, lipulin ng Evil Sky Pavilion ang 4 na banal na monghe, hindi lamang ako mag-aalok ng Black Magnolia at ng mahalagang Zen robe, kundi susuko rin ang Heaven Chosen Temple sa Evil Sky Pavilion. Ang sitwasyon ni Sujing ay nagdulot ng pagmumuni-muni kay Lasho. Sa Great Flame World, magkasalungat ang matuwid at demonyong landas. Kung susuko ang Heaven Chosen Temple sa Evil Sky Pavilion, haharapin ninyo ang paghatol ng matuwid na sekta.
Ikaw ang abot ng heaven-chosen temple, na ayon sa tradisyon ay nakahanay sa matuwid na landas, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mundo sa pagpiling sumuko sa demonyong landas? Tanong ni Lasho.